From this to this. Opo. Na sweet and spicy seafood naman yung lulutuin natin ngayon. Na-request nga to ng aking kaibigan. Kaya naman papakitaan ko nito ng masarap na luto. Ayun bang makakalimutan niya na yung pangalan niya mga guys. Chot. Ayun na lang. Ang dami kong handala ngayon. Nahinire na kasi ako bilang chef dito sa may malaking bahay. Baka masana itong may-ari dito mga guys. Hanap-hanapin yung luto ko. Natuwang-tuwa nga si Mi. Ay si Erica pala. Nakakala niya kasi mga guys, nagbibiro lang ako na may dala ko seafood. Kaya sabi ko sa kanya, pagkatapos ko magluto, bayaran niya to. Hindi, matagal niya nang gusto mag-seafood. Kaya tuwang-tuwa siya dyan mga guys. Kasi finally makakapag-seafood na daw kami. Na ito nga yung gagawin naming hapunan. Kaya sabi ko sa kanya, ako nang bahala dito. Kasi medyo matrabaho nga yung paglilinis ng seafood. Kaya siya na lang bahala mag-ayos sa loob. Heto pala nabili namin kanina sa palengke na may alimango, pusit. Heto nga sa pinakamahirap linisin kasi ang dami mong kailangan tanggalin sa loob. Pero favorite ko to mga guys. Dahil na kapag piniprito at nagiging calamares. Bumili rin pala kami ng hipon at saka tahong. Kasi mixed seafoods nga yung lulutuin natin ngayong gabi. Nagpatulong na rin pala ako sa kanya. Kasi para mas mapabilis nga yung pagluluto ko. Baka sakaling ma-from this to this tong sibuyas. Di alam nyo mga guys, ang dami talaga nagtatanong sa amin kung ano nga bang meron sa aming dalawa. Kung paano kami nagkakilala, na medyo mahaba-haba yung istorya mga guys. Siguro paikling ko na lang. Eto makinig kayo. Nang isang araw nga nagmamaneho ako sa Cubao. Tapos may nakita akong babae naghihiwa ng sibuyas. Chot! Kaunti lang din pala yung mga hiwain namin dito mga guys. Mabawang sibuyas lang naman. Kaya naman tara. Samahan niyo muna kayo magluto ng sweet and spicy seafood. Na bago nga tayo manggisa, papaubaya ko muna tong mais sa kanya. Kasi para mas masarap na yung pagkakalaga ng mais. Na kailangan muna nga nating mapalambot to. Kasi medyo matigas nga yung mais. Pero hindi naman yung sobrang lambot. Sakto lang kasi igigisa pa natin to mamaya. Na dito na rin natin pakukuluan yung hipon. At saka na din yung tahong. Kasabay na din yung crab. Na dito ko na lahat pinakuluan. Naayos lang naman yan. Hindi naman yan magbabago ng lasa. Kaya pagkatapos nga mapakuluan yung mga seafoods mga guys, nagpainit na rin ako ng mantika. Para makapag-umpisa na nga tayong manggisa. Na mabilis lang din naman tulutuin. Ay matagal nga lang sa pagluluto ng seafoods mga guys yung paglilinis. Pero kapag nag-umpisa ka na magmekos, mabilis na lang din tumatapos. Na bago nga natin ilagay yung mga seafood, titimplahan muna natin to ng pangmalakasan. Na eto nga yung magbibigay lasa sa seafoods natin. Na ang bango na nga mga guys. Na sweet and spicy seafoods pala to niluluto natin. Kaya para magkaroon ng konting tamis, maglalagay lang tayo ng konting asukal at konting mekos lang mga guys. Pwede na nga din natin lagay itong tahong. Nadadalawahin pala natin tong luto. Kasi di magkakasya lahat to sa isang lalagyan. Kaya second batch na lang yung ibang mga guys. At na mahalo natin to ng maayos. Na ang bango na nga ng niluluto natin mga guys. Kaya naman para magkaalamanan na nga to, ipapataste test ko na nga muna tong alimango mga guys kung pwede na. Ay di muna pala pwede yun. Konting sabaw muna mga guys. Kung pasado na ba yung lasa. Di naman siguro halata na nagustuhan niya ng mga guys. Na eto na kayo naluto nating sweet and spicy seafoods. Na eto, nakadalawa na kami ng luto. Na okay na siguro to. Kaya naman nag-prepare na kami dito sa labas mga guys. Kasi dito na lang din kami kakain. Na naglagay na lang kami ng plastic wrap. Kasi para wala na masyadong hugas eh. Mga guys, tara seafoods tayo dyan. Mais lang yung pwedeng kunin dyan ha. Chot! De, tara na, kain na tayo. Hindi ka pa nga naghahapunan. Pumunta ka na lang siguro dito. Dito ka na kumain. Kaya naman tinawag ko na nga yung mga kasama ko dito. Para naman sabay-sabay na nga kayo makakain mga guys. At makapagpasalamat na rin. Kasi makakakain nga tayo ng seafoods ngayon. Na sarap nga nito mga guys. Sino nagluto? Na makakarami yata tayo ng kain ngayon kahit gabi na. Pati nga yung mga kasama ko dito nag-enjoy din. Kasi promise masarap talaga. Walang pambobola. Kaya naman tara na, kain na tayo dito. Sige na mga guys, hanggang dito na lang ha. Basta ayun lang. Bye-bye! Simula pala nung binalik ko na yung computer shop, ngayon pa lang ulit ako makakapag-coins out. Sobrang bigat na nga niya. At grabe, punong-puno na ako ng pagmamahal sa'yo. Chot! Napuno na nga yung mga coins slot mga guys. Kaya ngayong araw nga, samahan niyo muna ulit ako magbilang. Kasi sobrang daming barya neto. Kakatapos nga lang ng mga naglalaro ngayon. Kaya wala na rin tao. Ay meron pa pala kasi tao pala ako. Chot! Ngayong araw din pala, bubukas na ako ng mga piso nil. Yung bang hinuhulugan ng mga naglalaro. Kasi di ko na din alam kung saan ako hahanap ng mga barya. Kaya yung mga naglalaro, madalas magpapalit. Kaya yung mga barya ni mama sa tindahan naubos na. Kaya sabi niya sa akin, magbukas na daw ako. Kasi malapit na din daw dumating yung bill ng kuryente.
Kaya bago nga ako magbukas mga guys, lilinisin ko na muna yung sa loob ng com shop. Ngayon lagi nyo nga sinasabi sa comment na dapat yung mga naglalaro magtanggal ng tsinelas para hindi makalat. Nung first day mga guys, pinagawa ko yun. Kaso nung kinahapunan, ang dami nagsusumbong sa akin na nawawala daw yung mga tsinelas nila. Kung wala yung kapares, yung dalawa mismo yung nawawala. Kaya yung mga sumunod na araw, pinayagan ko na yung may tsinelas. Kasi baka mapasma yung mga paa nila. Di naman din ganun kahirap linisin talaga yung shop mga guys. At sa totoo lang din, na-enjoy ko pa nga yung paglilinis dito. Pero alam ko itong pag-enjoy nga na to, sa una lang din talaga masaya. Pero gaya nga na lagi ko sinasabi sa inyo, na kapag gusto mo talaga yung ginagawa mo, hindi ka naman din talaga ganun kapagod. Lalo na ngayon, halos kakagising ko lang. At buong araw, eto lang din yung ginawa ko. Pero sa dami nga na pumupunta dito sa shop, araw-araw na din dapat siyang nililinis. Kasi dating yung com shop, maabot din yata ng 1 month yun bago ko palinisin. At dito nga sa vlog na to mga guys, dito na din talaga natin malalaman kung kumikita ba yung computer shop. Kasi may nabasa din ako na nag-comment na sa mga nilagay nga nating PC, at sa in-invest natin dito sa computer shop, baka wala na daw tayong kitain. Nung una, hindi na importante sa akin yung kita. Ang gusto ko lang din kasi talaga ay yung makita na kita. Kaya kinuha ko na nga tong balde na panlaban ni mama at etong mga susi para magkaalamanan kung marami na ba yung laman na nasa loob. At kada susi nga na nandito mga guys, mayroon na ding number. Kaya kapag nagbubukas ako, di na din ako nahihirapan kung ano ba yung tabang susi. At etong mga single na piso net nga, eto na din muna yung inuna kong buksan. Wala, ang dami na. Ay, grabe guys. Isang PC pa lang to tapos single lang. Ang dami na nga laman ng PC number 1. Kaya dito naman tayo sa number 2 na piso net. At grabe, ang dami na pala talaga na ipon na bare dito sa loob. Parang kailan lang din talaga dumating itong mga computers. Pero ngayon, nagka-coins out na naman ulit tayo. Sinunod ko na nga itong double na piso net. Sobra din talaga ako nagtagal dito. Kaya itong isang piso net nga na to mga guys. 2 computers yung kaya niyang pagganahin. Kaya panigurado, sobrang dami na ng barya dito. Grabe mga guys. Di ko talaga expect na mapupuno to ng ganito kabilis. Kaya pala naubos lahat ng mga barya ni mama. Andito na lahat sa piso net. Pero kahit piso net nga to mga guys, mas upgraded na siya ngayon. Kasi hindi lang din talaga piso, luma o bago. Pati din yung 20 pesos coin, pwede na rin siyang ihulog dito. Basta wag mo lang ihulog dito yung mga peking barya. Pero yung iba pa naman dito mga guys, halos kalahati pa lang din naman. Pero pwedeng pwede na. Kasi sobrang dami na rin neto. Napuno na nga itong isang palanggana. Kaya samahan niyo muna akong bilangin to. Pero bago tayo magbilang, eto sa'yo na itong 5 piso. Para habang nanonood ka dyan, bili ka muna ng candy. Nagpatulong na din pala ako sa mga kasama ko dito. Kasi kung kami lang ni ate magbibilang dito, panigurado yung likod ko matatanggal na. At ilang araw lang din, baka maging manananggal na din kami. Kahit kasi nakikita nyo lang ng isang palanggana yan, pero yung pagbibilang namin dyan, umaabot talaga ng oras. Katulad nga nito, halos nasa 20 minutes na yata kami nagbibilang. Pero ganito pa lang din yung nabibilang namin. Pero baka sa susunod nga na araw, bibili na din ako ng machine yung ba nagbibilang ng barya. Para kahit papaano, mabawasan din yung trabaho namin dito. Matagal ko nang gustong bilhin yun. Kaso inuuna ko lang yung luho ko. Nakakangalay talaga magbilang ng barya. Pero sabi ko sa mga kasama ko, mag-ambagan na tayo para makabili na tayo ng pagbibilang ng barya. Warm up muna pala ako dito. Kasi oras na din na nagbibilang kami. At halos nakakalahati pa lang namin tong palanggana. Pero bumalik na ulit ako sa pagbibilang. Kasi sa mga oras nga na yan, medyo inaantok na din talaga kami. Kaya kailangan matapos din namin ngayong gabi tong pagbibilang. Inabot din pala kami ng 1.5 oras bago na yung mapagtumpok-tumpok to mga barya. At eto nga, kulay itim na tong kamay ko mga guys. Na para rin ako naglakbay. Na yung gamit kong paglalakad yung kamay. Oh, may hula na ba kayo dyan mga guys kung magkano to? At yung makakahula nga sa inyo, bibigyan ko ng 1 tumpok na barya. Para meron kang pambiling midnight snack dyan habang nanonood ng vlog. Eto nga lang din talaga yung pagod kapag meron kang computer shop o yung piso net. Pero ayos na yung pagod. Basta kung pera naman din yung binibilang. O sa mga nangangailangan ng barya dyan, pwede na siguro kayo magpapalit sa akin. Medyo marami naman yung na-coins out natin ngayong buwan. Kaya baka bukas, pwede na siguro tayong bumili ng isa pang computer. Ay pangbayad mo na pala to ng kuryente. Ayun lang. Bye-bye!